Kamusta na nga po mga master at sa pagkakataong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang manhwa/upcoming anime series ng taong 2026. At ito nga po ang chapter 5 to 8 ng Tomb Raider's King. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinaliwanag nga sa atin na ang apartment na tinitirhan nitong ating magnanakaw na pangunahing tauhan ay kasalukuyang natatabunan na ng masa ng kalupaan at naging isang malaking libingan na likha mula sa kapangyarihang tinataglay ng mga relika. Naguguluhan nga ang iba pang mga taong naninirahan doon at may isang babaeng umiiyak habang ang ilang kalalakihan naman ay nagtatalo-talo. Ang lahat nga ay tila ba wala sa kaayusan sapagkat wala silang kaide-ideya sa kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kakaibang penomena. Sa gitna nga ng nasabing tensyon ay ating masisilayang kalmante etong ating magnanakaw na pangunahing tauhan sapagkat hindi na nga raw nakapagtataka na ganito ang magiging reaksyon ng mga tao mula sa kakaibang pangyayari at alam nga niyang dito ay mag-uumpisa pa lamang magbago ang lahat hanggang sa tuluyang malubog sa kaguluhan ang mundo. Doon ay naalala nga niya na kani-kanina ay tinatawagan siya ng kanyang roommate habang tensyonadong inilalahad na biglaan di umanong naglaho ang kanilang apartment. Noong una ay hindi nga raw niya ito maunawaan sapagkat abala siya sa pagtuklas ng mga pruweba laban dito sa magkapatid na nagbebenta ng mga ilegal na droga. Pagka-uwi niya ay napansin niyang ayos lamang ang lahat at inaakalang kung ang naging kaganapan ay likha ng isang relika ay malamang na may mga individual nang nagawang talunin ito sa nasabing libingan. Ngunit nagkamali nga daw siya ng akala. Alam nga nitong si Joyon na upang ma-activate ang isang libingan ay may mga kinakailangang kondisyon munang maisakatuparan. Kaya't nakatitiyak siyang kung sino man ang may gawa noon ay naririto lamang sa paligid at hindi nga raw siya makakapayag na maunahan ng mga ito sa pag-angkin ng relikang naroroon. Napatingin nga siya sa pulutong ng mga taong nagpapanik habang may sumisigaw na huwag sana magpaputok ng baril ang sundalong nasa kanyang harapan at agarang nakilala ni Joyon ang boses ng lalaki bilang ang kanyang roommate na nagngangalang Kim Dong-hyun. Kapwa makikita ang isang galit na sundalo at malakas na inuutusan ang mga sibilyan na tumahimik, huwag magpanik at manatili sa kanilang mga pwesto. Hanggang sa walang ano-ano ay sinipas siya nitong si Joyon sa baba at agad na napabagsak ang sundalo sa lupa. Hindi nga makapaniwala ang lahat sa kanilang nasilayan habang kapwa agarang nagtanong itong ating pangunahing tauhan kung paano nagkaroon ng lakas ng loob etong sundalo na itutok ang kanyang baril sa isang sibilyan. Ngumiti etong binata at kapwa binati ang kanyang roommate. Dahan-dahan namang tumayo ang sundalo habang hawak ang kanyang ulo at sa halip na magalit ay agad nga itong humingi ng paumanhin dahil sa kanyang naging pagkilos. Agad namang ninais nitong si Joyon na malaman kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan at bakit napakaraming militar ang naroroon sa kanilang lokasyon at nag-aalala siya kung alam ba ng militar ang tungkol sa mga tinatawag na libingan. Sinagot naman siya ng sundalo na wala siyang karapatang magsalita ukol doon sapagkat isang araw itong classified information. Nagsimulang balansihin itong ating pangunahing tauhan ng sitwasyon at kung maging ang kanila di umanong gobyerno ay alam na ang tungkol sa mga relika na maaaring magdulot sa kanya ng balakid sa hinaharap. Kung kaya't sa seryosong boses ay muli niyang isinaad na may karapatan ang mga kagaya niyang residente na malaman kung bakit may mga sundalong naroroon. Gayon din binantaan niya etong lalaki na isusumbong ang kanyang ginawa sa kanilang mga nakatataas. Nanlaki ang mga mata ng sundalo sa takot habang iminumungkahi nitong binata na magtulungan sila upang maiwasan ang mga posibleng problema kasabay ng muling pag-ulit sa kanyang naging katanungan. Dahil nga sa usay niya sa pagbabanta ay tuluyan ng bumigay etong sundalo at kaniyang inilahad na ang misyon nila ay sirain ang isang bagay matapos alisin ang isang partikular na nasa loob nitong malaking masa ng kalupaan. Idinagdag pa nga nito na huwag na silang mag-alala pa dahil wala namang masasaktan. Sa naging pahayag nitong sundalo ay agad na napagtanto nitong binata na hindi pa alam ng kanilang gobyerno kung ano talaga ang kanilang kinahaharap. Dagdag pa nga nitong natatakot na sundalo na may ilang mga eksperto silang kasama na nagmula pa sa ibang bansa na mas maraming alam hinggil sa ganitong klase ng mga kakaibang penomena, kaya't natitiyak niyang magiging ayos din ang lahat. Napangiti etong si Joyon at nagpasalamat sa impormasyong ibinahagi sa kaniya nitong sundalo at kasabay na nagpa siyang tuluyang umalis sa lugar na iyon. Tinanong naman siya ng kanyang roommate kung may nalaman ba siya mula sa sundalong kanyang nakausap, na tinugon naman niyang wala at kailangan lamang nila maghintay sa ngayon. Nagtaka etong si Dong-hyun sa kakaibang pagkilos ng binata na kasalukuyang muli ay naglakad papalayo sa nasabing lokasyon. Makikita nating bantay sarado ng mga kasundaluhan ang buong paligid nitong libingan at doon may isang babae na nagmamasid sa mga ito habang nakikipag-usap sa isang telepono. Siya nga ay si Linda, na isang American CIA agent.
Hinahangad nga nitong malaman kung positibong wala pa ring alam ang Korean government hinggil sa mga tinatawag na libingan, na tinugon naman ng kanyang kausap sa kabilang linya ng oo. Paliwanag nga nitong babae na kumpirmahin ang nasabing bagay sapagkat napakarami di umanong bilang ng mga sundalong Koreano ang nasa paligid nitong libingan sa kasalukuyan. Ayon nga sa kanyang kausap na posibleng dahil nais lamang ng mga ito na tumulong sa abot ng kanilang makakaya at hanggat maaari ay huwag banggitin ang mga tungkol sa libingan dahil ito ay mahigpit na kumpidensyal lalo na sa mga individual na nakakaunawa sa lingwaheng Ingles. Dito ay humingi ang kanyang kausap ng ulat sa progreso ng kanilang isinasagawa. Kaya't inilahad ni Linda na naging maayos ang lahat at matagumpay na naitanim na ang mga kinakailangang dinamita kahit hindi na magtatagal at makakapasok na sila sa loob ng libingan at makukuha ang relikang naroroon. Maya-maya ay may isang lalaking kulot ang lumapit at bumati dito kay Linda. Siya nga si Abi Kiyoshi na isang miyembro ng Japanese excavation team na agad sinabing huwag nang magtaka pa etong babae dahil hindi lamang ang mga Amerikano ang dapat makinabang sa malaking pagbabago daw ng mundong ito. At sadyang mukhang matindi ang debosyon ng mga ito na gawin ng pagnanakaw. Tiningnan naman siya ng masama nitong si Linda na may kasamang pagdududa. Kasabay ng mariing pagsagot dito na tanging ang makuha ang mga relika ang kanilang prioridad upang ito ay maibigay sa International Police Association para sa mga siyentipikong layunin. Hindi naman bumenta dito kay Abi Kiyoshi ang nasabing paliwanag ng babae, buhat ng alam nitong iyon ay tanging pagbabalat kayo lamang at sadyang personal na interes ng kanilang bansa ang pinakahangarin ng mga ito. Inihayag nga niya na hindi na mahalaga pa sa kasalukuyan kung totoo man ang sinasabi nitong babae niyang kaharap sapagkat sa uli ay kanyang tinitiyak na ang nasabing relika na nasa loob ng libingan ay mapapasa kamay nila. Ngunit lingid nga sa kanilang kaalaman ay palihim silang inoobserbahan nitong ating pangunahing tauhan mula sa di kalayuan at kanyang napagtantong ang mga ito ay kapwa kinatawan ng CIA at ng bansang Japan. Ayon pa nga sa kanya na kahit nagsisimula ng lumitaw ang mga libingan sa buong mundo ay hindi pa alam ng publiko ang tunay na kalikasan mayroon ang mga ito. Batay nga daw sa kanyang memorya, nung mag-umpisa ang lahat ay tanging iilang maunlad lamang na bansa ang nag-aagawan sa mga pakinabang ng mga ito. Kabilang na dito ang Estados Unidos at Japan. Naging seryoso nga ang pagmumukha nitong si Joyon at isinumpa na hindi siya makakapayag na mapasakamay ng mga ito ang relikang dapat ay kaniyang makuha. Doy na pagtantungan niyang wala na siyang oras na dapat pang aksayahin at dapat nang samantalahin ang pagkakataong ito habang ang mga iyon ay patuloy sa kanilang pagtatalo. Ito nga daw ang tamang sandali upang agaran niyang tapusin ang lahat bago pa man tuluyang maamoy ang kanyang plano nitong dalawang individual. Napangiti nga rin siya sapagkat batay sa kanyang nasisilayan ay wala maski kahit katiting na tsansa ang mga ito laban sa kanya dahil ang dalawang araw ay masasabi niyang mga bagito lamang sa ganitong gawain. Humakbang siya pasulong sa isang partikular na direksyon at do'y biglang lumitaw ang isang kakaibang marka na tinatawag ang Tom Glyphs. Napangiti etong si Joyon dahil aniya ang mga relika ay pawang mga nilalang na buhay at sabik sa pagkilala at atensyon sa kanilang mundo na pinagmamasdan nitong binata at ng mga residente sa nasabing lugar. Tinitingnan niyang mabuti ang mga Tom Glyphs ng may pangamba, gayunpaman ang sino mang makakabasa ng mga ito ay makakahanap di umano ng mga mahalagang impormasyon para sa isang ligtas na pakikipagsapalaran. Kabilang na dito ang impormasyon tungkol sa mga bitag, lagusan at iba pang mga lihim na libingan. Muli siya ditong napangiti sapagkat siya ay kabilang sa ilang nakagagawang basahin ang mga ganitong kasulatan habang hinahaplos ang mga Tom Glyphs at kinumpirmang natukoy na niya ang pinakatarangkahan patungo sa loob nitong libingan. Kasunod nito ay bigla na namang lumitaw ang isang mensahe na naglalaman sa kaniya ng bagong titulo at muling pagbubukas ng kanyang panibagong abilidad na tinatawag na linguistic na nagagawang unawain at magsalita ng anumang lingwahe, maging ang boses na nagmumula sa mga relika. Wala nga sa mga ito ang kanyang atensyon sapagkat ang tanging nais niya ay mabasa pa ang mga nilalaman nitong Tom Glyphs at ang aksyon nga niyang iyon ay labis na ipinagtataka naman ng iba pang mga individual na naroroon. Lumipat muli ang eksena sa isang ilog na matatagpuan sa gitna ng lungsod kung saan ay makikitang may kakaibang liwanag malapit sa pangpang na likha pala ng mga marka ng Tom Glyphs na nasa isang haligi. Naroroon nga din etong si Joyon at naisip na nasa tamang lokasyon na siya. Inilabas na nga niya ang kanyang kutsilyo at gumawa ng paghiwa dito sa marka habang sinasabing oras na para sa kanyang isasagawang pagnanakaw sa libingan. At dahil sa aksyon niyang isinagawa ay nagsimulang magkaroon ng isang kakaibang pulang liwanag na masisilayang bumalot sa buong paligid ng tulay. Tandaan ng pagsisimula ng misyon nitong binata para sa unang libingan na kanyang papasukin mga master.
Ang kakaibang liwanag na nalikha sa aksyong isinagawa nitong si Joyon ay kapwa hindi nga rin nakaligtas sa paningin nitong dalawang dayuhan at napagtantong naroroon ang pinakatarangkahang papasok sa nasabing libingan. Agad na ngang humangos na tumakbo etong si Abby patungo sa kinaroroonan ng isa sa mga sundalong naroroon. Agad na nagbigay nga siya ng babala at sinabi na i-evacuate ang lahat ng mga sibilyang malapit sa lugar dahil posibleng magkaroon muli ng isa pang pagsabog, kasabay ng muli nitong pagtakbo patungo sa nasabing liwanag. Nang sila'y makalayo-layo, ay agad na sinabi nga nitong babae na sadyang napakasinungaling nga daw nitong si Abby. Ngunit paliwanag naman ito na makakaabala lamang sila sa misyong dapat nilang isagawa sa loob nitong libingan. Ilang sandali pa nga at kanila nang narating ang nasabing lokasyon kung saan ay agad na bumungad sa kanila ang isang malaking butas na siyang pinagmumulan ng kakaibang liwanag. Tiningnan nga ito pababa ng lalaki at napagtanto na hindi niya makita kung gaano ba ito kalalim. Samantalang mas minabuti naman ni Lindang maghagis ng isang bato pababa upang ito'y matansya. Matapos ang ilang sandali nilang paghihintay ay narinig nila ang tunog ng isang bumabagsak na bato sa loob nito. Itinuro ni Abby ang butas at iniisip na malamang ay may tubig sa ilalim nitong bahagi. Tiningnan naman siya ng babae at idinagdag na base sa tunog na nalikha ay may posibilidad na ito ay malalim. Wala namang paki sa kanya naging payag etong si Abby na agad tumalon papasok sa loob nito na sadyang ikinabigla nitong babae niyang kasamahan. Samantalang sa ibang bahagi nitong libingan ay makikita nating marang naglalakad etong binata na agad ding napuna ang kakaibang tunog na nalikha mula sa tarangkahan at napagtanto na may mga individual lang sumusunod sa kanya. Kaya't dito ay hinangad nga niyang pahirapan ang mga iyon gamit ang mga patibong na nakasaad sa mga tomb glimpse na nasa paligid. Sa mga oras ding iyon ay makikita nating matagumpay ng nakaahon mula sa tubig etong sina Abby na hindi maiwasang magreklamo sapagkat kaniyang napagtanto na ang tubig na nandirito ay mula sa imburnal na pasimpleng kinutya nitong si Linda at ito nga daw ang resulta ng kanyang pagiging padalos-dalos. Hanggang sa nakarinig nga silang dalawa ng kakaibang tunog at kapwa napuna na ito ay papalapit sa kanilang kinaroroonan. Mas lalo nga silang nakadama ng takot nung kanilang mapag-alaman na ito ay tunog na nalikha ng rumaragas ang tubig. Ngunit tuli na ang lahat para sa kanila upang makapag-react at makatakas dito at pareho nga silang dalawa ay tinangay ng napakalakas na agos ng tubig. Sa kabilang banda naman ay patuloy lamang sa paggalugad nitong libingan etong si Joyon hanggang sa kanyang mapagtanto na nahanap na niya ang kanyang pinakapakay. Agad nga siyang pumasok at lumapit sa tila ba isang misteryosong lawa sa loob nitong libingan. Kasabay nito ay kanyang inilabas ang ninakaw niyang punyal at agad na inihagis patungo sa tubig. Ilang sandali pa ang lumipas at lumitaw sa ibabaw ng tubig ang isang kakaiba at napakalaking puting ahas. Nagagawa nga nitong magsalita at kasabay ng pagbuka ng bibig ng halimaw ay maririnig ang isang boses na nagtatanong kung sinong kahabag-habag na kaluluwa ang naghulog ng kanilang item sa tubig. Gayon din hinangad na sagutin nitong binata kung alin nga daw ba dito sa ginto at pilak na kutsilyo ang kanyang pagmamay-ari. Napangiti naman etong binata sapagkat napakadali lamang ng nasabing katanungan. Ayon pa nga sa kanya, na ang tawag sa relikang matatagpuan sa loob nitong libingan ay ang mga tinatawag na ginto at pilak na palakol. Ito nga raw ay hango sa isang sikat na kwento na naipasa sa anyo ng pabula ni Aesop, ang Mercury and the Woodcutter. Dagdag pa nga nitong ating pangunahing tauhan na ang kwentong ito ay naging sikat maging sa ibang bansa at alam ng sino mang nakarinig nitong pabula kung ano ang dapat gawin sapagkat isang malinaw na patibong lamang ang nasa kanyang harapan. Masisilayang nasa bibig nitong halimaw ang mga nasabing kutsilyo. Napangiti nga itong si Joyon at nawikang wala sa mga ito ang kanyang pagmamay-ari. Hindi nga ito ang inasahang kasagutang makukuha ng nasabing ahas, kung kaya't sa ikalawang pagkakataon ay inilabas nito mula sa kanyang bibig ang punyal na unang inihagis nitong binata at muli siyang natanong kung ito nga daw ba ang kanyang tunay na pag-aari, na tinugon naman niya ng oo. Maingat na tiningnan nitong binata ang ahas sapagkat tila tuso ang mga mata nito. Ngumiti si Joyon at sinabi na hindi siya sigurado kung ito talaga iyon at humingi ng pahintulot na tingnan ng malapitan ang kutsilyo. Pumayag naman sa kanyang kahilingan etong ahas at tuluyan niyang nahawakan ang kutsilyo. Ngunit sa sumunod na sandali ay bigla na lamang niyang walang ano-anong sinaksak ang bibig nitong halimaw. Labis na nasaktan itong ahas at hindi makapaniwala sa aksyon niyang ginawa, lalo na't malapit na sana niyang makumpleto ang pagsubok sa kanya at makuha ang gantimpala. Ngumiti naman etong binata at sinabing wala siyang tiwala sa mga kagaya niyang relika. Idinagdag pa nga ni Joyon na ang mga relika ay puno ng kasamaan at wala siyang kasiguraduhan kung ang gantimpala niyang makukuha ay hindi magiging isang sumpa. Tinanong siya ng ahas kung paano nagkaroon ng maraming kaalaman ang isang hamak na mortal tungkol sa mga ito.
Doon ay napag-alaman natin na batay sa mga alaalang tinataglay nitong ating pangunahing tauhan mula sa hinaharap, ang original nga doon na nagmay-ari ng ginto at pilak na palakol ay naging isang baliw na mamamatay tao. Dagdag pa nga nitong si Joyon na plano nitong ahas na pagkalooban siya ng peking relika bilang gantimpala na may kasamang sumpa. Gayun din, natatawa nga siya sapagkat ang dahilan nga raw nitong pagsubok ay upang malaman lamang ang katapatang tinataglay ng isang tao. Subalit mauuwi lamang sa isang pandaraya ng mismong nagpapatupad. Muli ngang kumilos itong ating pangunahing tauhan at sa ikalawang pagkakataon ay kanyang itinarak ang kanyang punyal sa nasabing halimaw kasabay na isinaad na dapat pagbayaran nitong ahas ang kanyang pagiging tuso. Galit na nagtanong etong halimaw sa ating pangunahing tauhan kung sa tingin nga daw nito ay magagawa siyang pasunurin ng isang kagaya niya sa mga bagay na nais nitong mangyari. Ayon nga sa kwento na matapos malagpasan ng isang individual ang mga pagsubok sa loob nitong libingan, ay pinagkakalooban siya ng relika. Ang mga nasabing bagay nga daw ay nagbibigay sa sinumang pagkakaloobang individual ng iba't ibang abilidad at do'y nagsisimulang gumawa ng ugnayan ang gumagamit nito at ng relika. Ito nga daw ang kadalasang normal na pananaw ng sangkatauhan. Ngunit lingid nga raw sa kanilang kaalaman ay likas na nagtataglay ng matinding pagkamuhi ang mga relika sa mga tao na siyang nagdudulot upang ang mga ito ay magkaroon ng mga karamdaman. Dahil dito, ang mga individual na gumagamit ng mga relikang may abilidad na magpagaling ng iba't ibang malulubang karamdaman ang mas lalong nagkaroon ng otoridad at kapangyarihan. At ito ang isa sa mga rason kung bakit siya nagamit nitong si Chairman Kontay. Binigyang diin nga nitong binata na sa pagkakataong ito ay hindi niya kinakailangang gumawa ng isang mutual na relasyon sa anumang relika. At sa matalim kang pagkakatitig sa ahas ay kanyang natanong ito kung hanggang saan nga daw ba tatagal sa kanyang pagpapahirap etong halimaw mga master. Lumitaw ang maliwanag na kidlat mula sa kutsilyo, sanhi ng pagtarak nito sa katawan ng nagmamakaawang ahas. Subalit wala namang planong huminto etong si Joyon at nagpasya pa ngang pahirapan ng husto etong halimaw upang tuluyang supilin ang kanyang kalooban. Ayon pa nga sa binata na ang isang individual ay kinakailangang magtaglay ng natatanging abilidad upang magawang gamitin ang isang relika. Dahil kung mahina ang isang taong makakahawak nito ay tiyak na lalamunin lamang ng kasamaan ang buo nitong pagkatao. Dagdag pa nga ni Joyon na may tatlong paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga artifacts o relika. Ang una ay sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan o pakikipagkasundo sa pagitan ng isang tao at ng relika. Ang ikalawa naman ay sa pamamagitan ng tinatawag na dominasyon o ang sapilitang pagpapasunod sa mga ito gamit ang brutal na pamamaraan. Samantalang ang ikatlong paraan naman ay ang tinatawag na compatibility. Ito ang pinakamalakas na ugnayan na nabubuo sa pamamagitan ng magkakaparehong ideya at interes. Karamihan nga daw sa mga tao ay sinusubukan makipagkaibigan sa mga relika dahil ito ang pinakamadaling paraan para makuha ang tiwala ng artifact at magamit ang lahat ng kapangyarihan mayroon ito. Subalit ang paraang iyon ang siyang magdadala sa mga tao patungo sa kanilang masaklap na kamatayan. Dahil oras na naging malapit ang mga relika sa sinumang gumagamit sa kanila, ay doon nag-uumpisa ang pagpapalabas ng mga ito ng nakakalasong aura na nagdudulot ng malulubang karamdaman. Galit ngang binigyang diin itong ating pangunahing tauhan na sa pagkakataong ito ay hinding-hindi na niya pipiliing makipagkaibigan pa sa mga relika. Habang patuloy na ibinabaon sa kaliskis nitong ahas ang hawak-hawak niyang punyal. Pagbabanta pa nga niya na kung hindi susunod sa kanyang nais etong halimaw ay mas mabuti pang tapusin na lamang niya ang buhay nito. Nakadama naman ng matinding takot etong ahas at nasambit na ang buong akala niya ay labis silang hinahangad ng mga kagaya niyang tao dahil nagkakaloob sila ng iba't ibang klaseng kapangyarihan. Matapos noon ay bigla na nga lamang nagkaroon ng kakaibang liwanag sa kinaroroonan nitong si Joyon at kasabay na naglaho etong puting ahas. Kasunod nito ay lumitaw ang isang gintong palakol sa kanyang kamay, tanda nang nagtagumpay na siya sa kanyang nais na mangyari. Muli din ditong lumitaw ang isa pang mensahe ng system na naglalahad ng mga pangunahing kakayahan niyang tinataglay bilang isang magnanakaw sa libingan. At nadagdag dito ang skill na tinatawag na tomb excavation. Napangiti etong binata at naisip na may natitira pang isang skill bago tuluyang makumpleto ang misyon nitong mensahe ng system. Napansin din niya ang isa pang notifikasyon na nagsasaad ng abilidad na ang kanyang skill na relic dominance ay mas tumaas ang level. Habang taliwas naman pagdating sa sociability. Napatingin nga siya sa kawalan habang sumisigaw sa uwak at nagtatanong kung bakit iyon nangyayari sa kanyang mga abilidad. Bagamat hindi naman siya lubang abusado sa pagdomina ng mga relika. Hanggang sa nakarinig nga siya ng isang malakas na sigaw at isinasaad na natagpuan na niya ang lawa. Agarang nagkubli etong si Joyon mula sa di kalayuan habang masiyang nawika nitong si Abby na kagaya nga raw ito ng inilahad ng kanilang propesiya.
Hindi naman makapaniwala itong ating pangunahing tauhan na napakabilis ng mga itong mararating ang nasabing lawa. Inilabas nga nitong si Abby ang isang bote na pasimpleng ipinagtataka naman nitong si Linda, habang kasabay na inihagis itong lalaki patungo sa lawa. Palihim ngang natatawa sa isang sulok etong magnanakaw nating bida at sinasambit sa sarili na naunahan na niya sila sa nais nilang mangyari. Plano nga niyang pagmasdan ang magiging reaksyon ng mga ito matapos na mapag-alamang bigo silang makuha ang kanilang pinakapakay. Iniisip nga rin niya na mas mainam na idispatcha na niya ang dalawang iyon dahil malamang ay magkikita pa sila sa inaharap at posibleng maging tinik sa kanyang mga plano. Ngunit natigilan nga siya nung muling mapunang lumitaw ang isang panibagong mensahe ng system patungkol sa kanyang gamit na kutsilyo at nagsasaad na maaari na lamang niya itong gamitin ng 54 na beses. Hindi nga siya makapaniwalang higit kalahati na ng orihinal niyang bilang ang nagamit para dito sa relika. Gayun din, malamang aniya ay kagagawan ito ng misteryosong uwak upang ipabatid sa kanya na maging matalino sa paggamit ng mga nasabing bagay. Lumipas pa nga ang ilang minuto at tuluyan na nga napasigaw etong si Abby mula sa pagkadismaya, sapagkat sinunod lamang niya ang propesiya na dapat ihagis ang artifact sa lawa. Napagtanto naman itong si Linda na malamang ay mayroon silang tao na gumagamit ng relikang nakapagbibigay ng propesiya na sinagot naman nitong lalaki na hindi iyon ang pinakamahalaga sa kasalukuyan. Ipinaliwanag nitong lalaking Hapones na malamang ay may nauna nang dumating dito at nagnakaw ng pakay nilang relika. Sumang-ayon naman itong babae at kasabay na naalala ang mga nakita niyang mga bakas ng paa malapit sa tarangkahan nitong libingan. Naputo lamang ang kanilang pag-uusap nung marinig nila ang isang kakaibang tunog na kagagawa nitong si Joyon. Natatawa pa nga ito at iniisip kung magagawa nitong dalawa na makalabas pa ng buhay oras na tuluyang nawasak na etong libingan. Dahil dito ay agaran niyang inatasan etong bago niyang relika na tuluyan ng isara etong nasabing libingan. Matapos ang kanyang naging payag ay mabilis na nagkaroon ng pagyanig at pagbitak sa kalupaan nitong dalawang ahente at napagtanto na kinakailangan na nilang makalabas sa naturang lugar. Kapwa naman ganoon din ang ginawa nitong magnanakaw nating bida na matagumpay na nakalabas mula sa isang sewer hatch. Hindi nga siya makapaniwala na ang labasan nitong libingan ay konektado sa isang manhole at bagamat bagyang marumi ang kanyang kasuotan, ay hindi naman ito naging agaw pansin upang siya ay pagginalaan. Pagbalik nga niya sa kanyang apartment ay tuluyang nawala na ang libingan at bagamat naguguluhan ang mga residente dito, sa uli ay nagpasya din ang mga itong bumalik sa kani-kanilang mga tirahan. Tinawag nga nitong si Joyon ang atensyon ng kanyang roommate na si Donghyun na kapwa agad na inilahad ang biglang pagkawala ng malaking tumpok ng kalupaan sa mga apartment. Binaliwala naman nitong binata ang kanyang reaksyon at pangamba at mas minabuting bumalik na sa kanilang kwarto upang makapag-asikaso ng kanilang makakain. Sa mga oras ding iyon ay makikita nating muli etong si Abby na galit buwat sa kaniyang napag-alamang propesiya na ang makakakuha di umano ng relikang naroroon ay isang Koreano at hindi sila. Galit na galit nga nitong tinanong kung bakit hindi sila agad pinaganda tungkol sa magiging kalalabasan ng kanilang isasagawa. Ipinaliwanag naman ng nasa kabilang linya na lumitaw ang hula ilang oras lamang ang nakakalipas at nahirapan ang isang individual na basahin ito gamit ang relika na nakapagbibigay ng propesiya. Galit niyang natanong ni Abby kung muli ay nahirapan ang mga ito na basahin ang bagay na iyon na kinumpirma ng kanyang kausap. Napatayo nga siya sa kinauupuan at sumigaw sa receiver. Galit siyang nagtatanong kung ano ang silbi nitong ipinadala nilang mga scholar upang tulungan ang taong iyon. Nangako na nga lamang itong kanyang kausap na titiyakin nilang hindi na ito mauulit pa, gayon din hiniling na mag-focus na lamang itong si Abby sa kanyang trabaho. Nagbigay nga rin ng babala itong kanyang kausap sapagkat ayon di umano sa propesiya, ang taong kumuha ng relika sa nasabing libingan ay hindi isang ordinaryong tao lamang, sapagkat ayon nga raw sa kanilang natuklasan ay isinasaad dito na sila ang taong makagagawang lamunin at supilin ang kanilang mundo. Samantalang sa kasalukuyan ay ating makikita itong ating pangunahing tauhan na abala sa pagsasaliksik sa harapan ng isang computer. Aniya ay lubang kapaki-pakinabang nga daw ang linguistic skill lalo na sa pagsasaliksik ng mga impormasyon mula sa iba't ibang lingwahe. Subalit sa ngayon nga raw, bagamat ito ay kapaki-pakinabang, ay wala pa siyang anumang mahalagang impormasyong nakakalap tungkol sa mga relika, sapagkat sa kasalukuyan ay wala pang ideya ang mga tao tungkol sa mga ito. Hinahangad nga rin niyang kumalap ng mga detalye tungkol sa individual na si Chairman Kwontai, ngunit sa ngayon ay wala pa din siyang makalap na may kaugnayan sa TKBM. Ang kaniyang aksyong isinasagawa ay napukaw ang atensyon nitong kanyang roommate na agad nagtanong kung nauunawaan nitong ating pangunahing tauhan ang mga lingwaheng nasa screen ng computer. Agad nga itong tinugon ni Joyon ng oo, na mas lalong nagpahanga dito sa kanyang roommate na hindi makapaniwalang matalino pala itong ating pangunahing tauhan.
Mas minabuti nga nitong binata na tanungin etong si Kim Dong-yun kung may mga naririnig na nga daw ba siyang balita patungkol sa kumpanyang TKBM. Kapwa tinugon naman siya nitong kanyang roommate nang wala at iniisip kung may kaugnayan ba ito sa kanyang trabaho. Agad namang tinugon ito ni Joyon na umalis na siya sa kanyang trabaho na mas lalong ipinagtaka nitong si Dong-yun. Nagpatuloy nga ito sa pag-uusisa dito sa binata na sa ngayon ay napapaisip na posibleng may koneksyon etong art gallery na pagmamay-ari ng magkapatid na kanyang pinakulong dito sa kanyang pinaka-target na si Chairman Kwon Tae mga master. Ilang araw pa ang lumipas at ating makikita etong mga tauhan ng mga nakakulong na magkapatid na balang nagagalugad sa mga bagay na maaari pa nilang mapakinabangan mula sa kanilang dating opisina. Subalit sinimot talaga ng mga otoridad ang lahat ng naroroon. Problemado nga sila sapagkat sa ngayon ay literal na wala na silang trabaho. Eto ngang si Blandy ay literal na nanggagalaiti, buwat nang nangyari nga daw ang lahat ng ito dahil kay Joyon. Hindi siya makakapayag nga raw na hindi sila makapagiganti. Agarang nagpahayag naman ng pagsang-ayon ang kanyang mga kasabahan sa naging panukala. Buwat nang dapat nga raw nilang ipagiganti ang ginawa nitong binata laban sa kanilang mga bossing. Tuwang-tuwa naman etong si Blandy na ang pangalan nga ay Seyong Woo. Sapagkat napakahusay nga daw niyang alagad at babawian nila etong ahas sa kanilang grupo. Hanggang sa biglang tumunog ang isang tawag sa kanyang telepono na agarang nagpakunot sa kanyang noo. Sapagkat ito nga ay tawag na nagmula pala kay Joyon. Hindi nga siya makapaniwala na may sapat pa itong kapal ng mukha upang tumawag matapos ang ginawa nito laban sa kanila. Napagpasyan nga ng mga itong sagutin ang tawag niya habang sa kabilang linya ay agarang nagpahayag naman ng pagkayamot etong binata, buwat ng antagal nga daw tumugon sa kanyang tawag nitong si Seyong Woo. Sa mga oras na iyon ay napuno ng galit etong si Blandy at walang prenong sinambit na dahil dito kay Joyon ay nakulong ang kanilang mga bossing. Wala namang paki sa kanyang paghihimutok etong binata na nawikang hindi pa naman huli ang lahat at maaari pa nilang ipagpatuloy ang negosyo. Ngunit ayon naman kay Seyong Woo na wala na silang iba pang pagpipilian kundi ang isara ang art gallery dahil sa naging komplikado na ang lahat ng mga transaksyong kanilang ginagawa dahil sa kanya. Magkaganoon man ay natatawa pa rin etong ating pangunahing tauhan sapagkat kung ganoon nga raw ay maaari pa ang mga itong dumalo sa tinatawag na Midas. Ayon pa nga sa kwento na ito ang pinakamalaking secret auction house sa buong mundo na matatagpuan sa Las Vegas. Dito nangyayari ang mga transaksyon para sa mga pinakabihirang relika sa buong mundo. Batid nga rin itong binata na dumadalo dito etong si Chairman Kwon Tae at nakakakuha ng mga pinakamakapangyarihang relika. Kaya't kung may mga tao siyang magbabantay at itatalaga roon, ay baka sakaling makahanap siya ng impormasyon ukol kay Chairman Kwon Tae. Dagdag pa nga nitong si Joyon na ngayong buwan daw ay dapat pumunta etong mga gangster sa Midas mula sa kanyang utos. At sa lugar na iyon ay kanilang hahanapin ang taong tinatawag na JK o kilala din bilang Jack Kamen na siyang alias na ginagamit ng nasabing chairman. At kung wala man daw silang makalap na anumang impormasyon ay kanila na lamang itong agarang ipagbigay alam sa kanya. Nanatiling tahimik lamang etong sina Blandy at hindi alam ang ibibigay na sagot. Ngunit do'y nagbanta naman etong si Joyon at nawika sa malamig na boses na kung hindi nila siya susundin at planong magsinungaling ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin sila. Agarang nagpakita ng pagkundina etong si Seyong Woo at walang planong sundin ang kautosan nitong si Joyon. Nilinaw naman itong binata na walang dapat ipagkabahala etong mga gangster sapagkat pabayaran niya ang serbisyo nitong mga nasabing lalaki. Depende sa kalidad ng impormasyon na kanilang maibibigay para sa kanya. Nilinaw naman itong si Blandy na kahit gaano pa kalaki ang bayad niya ay hindi sila susunod sa kanyang gustong ipagawa. Sinagot naman siya nitong si Joyon na kung ayaw nilang tanggapin ang inialok niyang trabaho ay malaya naman silang tumanggi at mas makakatipid pa nga raw siya dahil dito. Ngunit binigyang diin nitong binata na sa ayaw at gusto ng mga ito ay literal na tatahakin pa rin nilang Midas dahil mukhang hindi pa sapat ang pinatikim niyang pambubugbog para sa kanila. Kaya't kaniya na lamang ang mga itong didisiplinahin hanggang sa matutong sumunod sa nais niyang gawin ng mga ito na agarang nagbigay ng matinding takot para dito kina Blandy. Matapos doon, bagamat plano pang magsalita nito sa kabilang linya, ay agarang na itong tinapos ni Joyon sapagkat may ibang plano pa nga itong nais isagawa sa kasalukuyan at iyon ay ang maghanap ng mga relika ngayong gabi. Sa isang maingay nga na lansangan ay ipinakita sa atin ang mga abalang taong naglalakad sa paligid habang sa loob ng isang department store ay ibinabalita ang tungkol sa naon siyaming pagpapatiwakal ng isang ginang gamit ang pagsunog sa kanyang katawan na ayon pa nga sa binata ay posibleng isa itong palatandaan ng muling paglitaw ng panibagong libingan. Seryoso ang pagmumukha ng ating pangunahing tauhan habang iniisip niyang sigurado siya sa bagay na iyon. Maya-maya ay biglang lumingon si Joyon nang may sumisigaw na lalaking itim ang buhok mula sa likuran niyang bahagi na pagalit na nagtatanong
kung ano ang tinitingnan niya. Makikitang ito nga ay walang iba kundi si Abby na sadyang kumukulo ang tambucho na agaran ding nakilala nitong binata. Naunawaan naman itong si Joyon na ang pagsulpot nitong lalaking Hapones sa nasabing lugar ay isang palatandaan na muling may susulpot na panibagong libingan malapit sa kanilang kinaroroonan. Ninais pa nga niyang pagtripan muna etong si Abby sa pamamagitan ng pagsasalita sa lingwaheng Hapones at kapapasigaw na wikang huwag ito masyadong maingay dahil nauunawaan niya ng malinaw ang kanyang mga sinasabi. Nagulat itong lalaki at iniisip niyang isa din marahil Hapones etong si Joyon. Inilagay nga niya ang kamay sa kanyang dibdib at humingi ng tawad kasabay ng pagpapaliwanag na nagawa lamang niya iyon dahil sadyang hindi maganda ang kanyang naging araw. Ngunit muling umiral ang kapilyuhan nitong si Joyon at nawikang hindi niya nauunawaan kung ano man ang sinasabi nitong lalaki niyang kaharap na talagang ikinabigla nitong si Abby. Mas minabuti naman nitong si Joyon na bumili na ng isang lata ng beer at baliwalain ang paghihimutok nitong lalaking naroroon. Lingid nga sa kaalaman nitong si Abby ay nadarama nitong binata ang aura na inilalabas ng relikang pinangahawakan niya at bagya siyang natatawa dahil hindi man lamang nito sinusubukang itago tanda ng pagiging isang bagito. Naiintriga nga itong si Joyon at tila ba nangangati ang mga kamay na nakawin itong mga relikang pinangahawakan ng nasabing Hapones. Sinubukan nga siyang pahintuin ito bago tuluyang makalayo, ngunit sinadya naman itong binata na ipatalamsik ang beer sa pagmumukha nitong si Abby na mas lalong ng galaiti sa aksyon niyang ginawa. Pakunwaring nag-alala itong si Joyon dahil sa nangyari at tinulungan pa nga itong pagpagan ang nabasa niyang kasuotan. Ngunit lingid nga sa kaalaman niya ay palim na nitong kinapa ang bulsa nitong lalaki at napag-alaman na isa lamang itong maliit na porselas. Muli ngang humingi ng paumanhin etong magnanakaw nating bida at hinangad na palagpasin na lamang nitong Hapones ang nangyari dahil wala nga daw siyang pera para bayaran ang naging pinsala sa kanyang kasuotan, lalo na't hindi naman ito mukhang mamahalin. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang bagay na di umano ay nahulog nitong lalaki niyang kaharap at ito nga ay ang ID card na pagmamay-ari ni Abby na mabilis naman itong binawi ng walang anumang pagpapasalamat. Sa pangyayaring ngang ito ay pasimpleng nababahala etong Hapones sapagkat posibleng magkaroon ng komplikasyon ang kanyang trabaho oras na napag-alaman ng mga Koreano na siya ay kabilang sa Japanese excavation team at maswerte na lamang daw dahil mukhang walang ideya etong sibilyang pasaway na kanyang kaharap. Natigil nga lamang ang kanilang interaksyon nung biglang nagkaroon ng pagyanig ang buong paligid sa kanilang kinaroroonan. Tila ba isa itong napakalakas na lindol na talaga nagbigay ng matinding takot para sa lahat. Ngunit kabaliktaran naman ito para sa binata at kay Abby na nawikang inaasahan na nila ito, kagaya na nakasaad sa kanilang propesiya. Mabilis nga niyang ipinagbigay alam ito sa kanilang base habang kapwa naman nagbigay ng isang babala etong kanyang kausap sa kabilang linya dahil di umano ay nakatanggap muli sila ng isa pang propesiya kung saan ay ipinagbibigay alam na ang Koreanong nagawang nakawin mula sa kanila ang ginto at pilak na palakol ay kasalukuyang malapit sa kanyang kinaroroonan na talagang ikinabigla nitong marinig. Dagdag pa nga ng nasa kabilang linya na may isa pang babala para dito kay Abby na hindi nila lubos maunawaan. Buhat ng isinasaad nitong kinakailangan niya mag-ingat sa mga inuming may alkohol. Pagkarinig nga niya dito ay agarin niyang naalala ang inuming ibinuhos sa kanya nitong binata at do'y galit na napagtanto niyang iyon marahil ang taong tinutukoy sa propesiya na kanilang natuklasan mga master.